Mga kabarangay, hindi sukatan ng edad kung totoong nagmamahal ka. Dahil ang totoong nagmamahal ay hindi tumitingin sa kung anong meron ka at wala ka. Papa Dudut, totoong may forever. Yan mga kabarangay ang mga paniniwala ng kabarangay nating si Nessie at sa anong kadahilanan niya nasabi ang mga ito. Yan ang ating aalamin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Nessie, simple at makulit na babae at naninirahan sa Binyan, Laguna. Nakakainip po ang buhay sa tindahan lalo't walang customer kaya ang lola ninyo ay naisipang magbasa ng dyaryo. Meron akong paboritong parte nito at yon ay ang opinion mo, i-text mo. At dito nagsimula ang makulay kong buhay dahil sa isang lalaking nakilala ko lamang sa dyaryo. At siya'y aking kinagiliwan. Walang iba kundi si Mark. Mabait at mapagmahal na lalaki. Natuwa ako sa kanya. Paano ba naman ay sa sobrang laki ng galit niya sa dating naging pangulo ng bansa. At yon ang nakaagaw pansin sa akin. Pinagtatawanan ko siya pero okay lang sa kanya. Kinuha ko ang kanyang numero at tinext ko siya. Nung una akala ko ay deadman niya lamang ako. Pero wag ka, Papa Dudut. Tumawag siya at napag-usapan namin ang tungkol sa aming mga personal na buhay. Ang edad niya ay kalahati lamang ng edad ko. Siya ay 52 ng mga panahong iyon at ako naman ay 26. Ang bata mo pala, bunso. Doon, Papa Dudut, nagsimula ang aming pagkakaibigan. Ako ang bunso at siya naman ang aking kuya. Sa totoo lang ay pangarap ko talagang magkaroon ng kuya. Paano ba naman ay 12 kaming magkakapatid. Puro babae at pangalawa pa ako sa panganay. Kaya naman nung sinabi niyang siya ang kuya ko, natuwa talaga ako. Umabot ng 4 na taon ang pagkakaibigan namin. Best friends pa nga at naging matibay yon dahil sa paniniwala namin sa Diyos. Siya ang naging sentro ng lahat at hindi lang doon sapagkat sa loob ng 4 na taon na ni minsan ay hindi kami nagkita pero nagawa niya pa ring makilala ang aking buong pamilya sa pamamagitan ng text at tawag. Kapag tumatawag siya ay hindi lang ako ang nakakausap niya. Nakakausap niya rin ang aking magulang, mga kapatid, pinsan at pamangkin. High school graduate lang ako, Papa Dudut, at siya naman ay isang teacher. At kadalasan, Papa Dudut, sa kanya na rin nagpapaturo ng assignments ang mga kapatid ko. Alam ni Mark lahat ng tungkol sa akin, pati ang pagiging missionary ko dati at ilang kwento ng kabataan ko. Maging malulungkot na pangyayari sa aking buhay, mga kahinaan ko, lahat yun ikinuwento ko sa kanya. Kung paano ako pinaiiyak ng mga kalaro ko nung bata pa ako. Madalas kasi akong nabubuli dahil nga ganito lang ako. Hanggang sa mag-high school ako ay nakakaranas pa rin ako ng pangbubuli galing sa ibang tao. At kahit naman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nawawala yon. Pero lagi niyang sinasabi sa akin, ang taong ibinababa ng tao ay itinataas naman ng Panginoon. At naniniwala naman ako doon kasi lagi niyang sinasabi na maswerte ka, bunso. Sa loob ng 4 na taon, Papa Dudut, ay siya ang naging iyakan ko sa mga oras na depressed ako. Maging tungkol sa mga naging boyfriends ko ay alam niya lahat. Naging sobrang lapit namin sa isa't isa kahit pa nga hindi pa kami nagkikita. Ganito man ako ay marami rin namang humahanga sa akin na mga kaibigan at meron ding mga nagkakagusto sa akin. Dahil sabi nga nila ay meron ako na wala daw sa iba. Bagay daw na hindi nakikita lamang sa panlabas na anyo kundi sa kalooban at doon daw ay mayaman ako. Kaya siguro mahal ako ng marami. May boyfriend ako noon ay tago natin sa pangalang Rafael. Malayo siya at madalang lang kami na magkita pero tunay din ang pagmamahala namin. Mahal ko siya at alam yon ni Kuya Mark. Ang relasyon namin ay LDR, nasa Bicol siya at ako naman ay sa Laguna. Mahirap sa akin ang ganong sitwasyon, isa pa ay mas bata siya sa akin. Kaya alam niyo ba yung pakiramdam na baka niloloko lang ako ng boyfriend ko, syempre nandyan ang selos. Pag-iisip ng hindi maganda at kung ano-ano pa na nakaka-stress. Ang daming dumadaan na problema sa amin at minsan ay dinadaan ko na lamang sa pag-iyak. Dumating nga yung time na umiinom ako ng alak sa gabi para lang makatulog at makalimot sa mga problema
na dumarating sa amin. Pero bago pa ako matulog, tinatawagan ko muna si Kuya Mark, ang best friend ko, at ayan, paliliguan niya ako ng sermon, mga paalaala at mga pangaral. Hanggang sa dumating na nga yung time na ayaw na niya akong maging kaibigan dahil sa sobrang tigas daw ng ulo ko, pero hindi rin niya ako natitiis. Siguro kagustuhan din ng Panginoon yon. Sira ulo kasi ako at tumagal pa nga ng ilang buwan at napansin ko na para nag-iiba na ang ihip ng hangin. Nakaka-move on na ako at unti-unti nang sumasaya at sumisigla at walang oras na hindi kami nagkakausap ni Kuya Mark. Nagtatawanan kami, pinapasaya niya ako at sinasabihan na ng I love you bunso. At sumasagot naman ako ng I love you to kuya. Hindi lingid sa kaalaman ko na totoo na pala yung nararamdaman niya sa akin. Pero hindi niya pa ako tinatapat kasi that time ay mahal ko lang talaga siya bilang kuya at alam kong ramdam niya yon. May sinasabi pa nga siya sa akin tungkol sa Biblia at sa Biblia din daw siya humihingi ng sign, pero hindi ko naman alam kung ano ang sign na yon at hindi ko rin alam na ako pala ang tinutukoy niya. Ayon sa kanya, ang yaman at karunungan ay namamana sa magulang. Ngunit ang tapat at mabuting asawa, ito'y pinagkakaloob ng may kapal. Hindi ko talaga alam na ako na pala yung tinutukoy niya kasi may GF siya that time at may boyfriend naman ako. Take note, GF, hindi na siya bata pero may GF pa rin siya. Dumating pa nga yung time na isa sa mga naging GF niya ay nag-text sa akin. Andito ako sa bahay ni Mark ngayon at lalabas kami. Sino ka ba? Naliligo pa siya. Nung na-receive ko ang text na yan ay aaminin ko na nainis talaga ako. Hindi ko alam kung bakit ganon ang pakiramdam ko at hindi naman kami at mag-best friend lang kami, pero apektado ako sa tanong ng babae kung sino ako sa buhay ni Kuya Mark. Ang sabi ko ay best friend niya ako. Lumipas ang ilang oras na wala siyang paramdam kahit text man lang, kaya naman nainis talaga ako. Ang biglang nagring ang phone ko. Salamat naman at tumawag siya, sabi ko sa sarili ko. Kumusta bunso? Namiss kita. Ost, talaga lang ha? Sarkastikong sagot ko. Oo naman, kaya nga kausap mo ko ngayon di ba? Sabi niya. Sa ganyang sitwasyon papadudot tumakbo ang buhay namin. Kahit nasa tindahan ako ay walang oras na hindi siya nagte-text o tumatawag sa akin. Malimit umaabot ng madaling araw ang pag-uusap namin kasi lagi kaming naka-only call. Masaya na ako na may nakakausap. May kaibigan at may tagapayo sa tuwing may dumarating na problema sa akin. Ganon din naman siya sa akin na ikakwento niya ang nakaraan niya at mga feelings niya sa babae. Sila Beth at iba pang babae na nagpupunta sa bahay nila, maging ang tungkol sa anak niyang babae na kasama niya rin sa bahay. Opo, Papa Dudut. Tama, may anak na nga siya, anak niya ito sa dati niyang kinakasama. Siya na ang nakasamang lumaki ni Rain. Yan ang pangalan ng anak niya. Dati nakaka-text ko din si Rain at okay naman siya at alam niya ang tungkol sa pagiging magkaibigan namin ng daddy niya. Okay, balik ulit tayo sa kwento ko. Kuya Mark, gusto ko na mag-asawa at gusto ko rin ng anak. Kaso ang boyfriend ko ayun nasa malayong lugar at hindi ko talaga alam kung niloloko lang ba ako. Bunso, tama na yan. Andito ako para sa'yo. Malumanay na sagot niya. Salamat Kuya Mark ha, kasi hindi ka nagsasawang makinig sa kwento ko at sa mga katangahan ko. Dagdag ko. Alam mo minsan kailangan mo talagang dumaan sa mga pagsubok upang makilala natin ang ating sarili at upang makita natin kung gaano kaimportante ang paniniwala natin sa Panginoon. Pero may isang pagtatapat na ginawa si Kuya Mark. Sana siya na lang daw ang boyfriend ko at siya na lang daw ang maging ama ng magiging anak ko. Hindi ko naman sineryoso ang mga sinabi niya pero napaisip ako kasi alam ko na may GF siya tulad ni Ella at ni Beth. Isang gabi habang nakatingin ako sa bintana at nakikinig sa radyo, ang kanta pa noon ay ang kanta ni Aiza na Pagdating ng Panahon. Napaiyak na lang ako ng gabing iyon. Lord, sana po ibigyan niyo po ko ng lalaking kaya kong mahalin. Tulad ng pagmamahal na ibinibigay ko sa mga nagiging boyfriend ko. Sana po'y makatagpo ako ng ganong klase ng lalaki. At pangako ko po Lord na ibabalik ko kung anong pagmamahal ang ibibigay niya sa akin.
Okay lang kahit na may edad, basta lagi kong kasama. Kahit na hindi mayaman, basta mayaman sa pagmamahal. Yung bang kaya kong irespeto at kayang tanggapin kung ano ako at kung ano ang kahinaan ko. Panginoon, yung maramdaman ko lang na masarap pala yung minamahal ka ng mahal mo sa kung ano ka. Ito ang lagi kong pinagdarasal mula ng gabing yon. Nang mga panahong yon ay tinigil ko na ang pag-inom. Pag uwi ko galing tindahan, pagpatak ng 10:00 ay magkausap na kami pero lagi nang may Biblia. Katoliko kami pareho at nagpapalitan kami ng opinyon tungkol sa Bible at wala kaming hindi na pagkakasunduan. Sa madaling salita, Papa Dudut, ay pareho kami ng opinyon at pananaw sa buhay. Hindi nyo na maitatanong ay magaling din siyang kumanta. Lagi niya akong kinakantahan sa tuwing magkausap kami sa cellphone, lalo na kapag pagod ako. Yun ay para umano mawala ang pagod ko. Minsan naman ay nagpapagabi ako sa tindahan at alam niyo ba na pinagbabawalan akong gumamit ng cellphone ng tita ko. Pakiramdam ko tuloy ay sa factory ako nagtatrabaho at hindi sa tindahan. Natawa na nga lang si Kuya Mark at ang sabi pa niya, okay lang yun. Basta pag wala dyan ang tita mo, i-text mo ako at tatawagan kita kaagad, bunso. Kasi namimiss ko na ang boses mo. Kaya ganun nga ang ginagawa ko. Masaya naman ako kahit na hindi kami nagkikita. Tawagan at text lang ay okay na. Mas masaya pa nga na nasa bahay lang ako para lagi kaming magkausap. Kahit tulog na yung mga kasama ko sa bahay, pero minsan ay nakakausap niya rin yung mga pamangkin ko, lalo na yung pamangkin kong 3 years old pa lamang, si Jeniel. At sa tuwing naririnig niya na nagriring ang sipi ko ay alam na niya kung sino ang tumatawag. Kuya Mark yan, gusto ko usap sa kanya, hindi ikaw. Pautal niyang pagsasabi. Ganon tumakbo ang buhay ko, nalilibang na lamang sa text at tawag hanggang sa dumating na yung panahon na kailangan nang maoperahan ako sa goiter. Medical mission yun at kasalukuyan ko pang boyfriend noon si Rafael. May communication pa rin kami ng mga panahon na iyon, kaya lang ay mas nararamdaman ko yung concern na nanggagaling kay Kuya Mark at hindi kay Rafael. Malungkot yun, Papa Dudut. Kasi boyfriend ko siya. Pero ganun talaga siguro yung hinahanap natin, sa kaibigan lang pala natin makikita at kaibigan din pala ang kayang magparamdam sa'yo ng ganun. Kung ipasok sa operating room ay tinawagan pa ako ni Kuya Mark. Pinagdasal niya pa ako para sa aking operasyon. Masyado akong humanga sa kanya. Kaya mo yan, tatawagan kita kaagad kapag nagising ka na. I love you, bunso. Sabi niya. Mga salitang nagpalakas talaga ng loob ko at ayon, natapos ang operasyon ko ng maayos. Ang pakiramdam ko ay yun nga lang medyo makirot pa ang leeg ko. Pero okay naman kasi nalampasan ko na ang kritikal na kondisyon ko. Ayos! Success! 2 araw ang lumipas. Medyo okay na ako ng mga panahong iyon pero nasa ward pa rin. At nang binuksan ko ang CP ko, wow! Ang dami nag-text. Ang iba ay galing kay Rafael pero ang karamihan ay galing kay Kuya Mark. Musta ang mahal kong bunso? Okay ka na ba? Text niya. Hindi ko siya nireplyan dahil tinawagan ko siya kaagad. Ang sabi pa ng doktor na bawal muna ang magsalita pero naging pasaway ako. Lumipas pa ang ilang araw, linggo at buwan. Ang tagal kong nakatenga sa bahay. 3:00 ng madaling araw habang konti pa lang ang tao. Nagre-repack ako ng asukal noon at naka-headset habang kausap si Kuya Mark. Nessie, matagal na kitang mahal. Hindi na ako nagulat dahil matagal ko nang nararamdaman yon. Tinanong niya kaagad ako na kung okay lang bang maging kami. Boyfriend ko pa noon si Rafael pero on and off na kami. Sinagot ko si Kuya Mark pero alam niyang mahal ko siya bilang best friend. At hindi pa ako sure kung higit pa doon pero sa totoo lang ay kinikilig ako. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka siya na ang hinihintay ko. Pero nagdadalawang isip din ako kasi yung picture na pinadala niya kasama niya pa doon ang anak niyang si Rain. Sinagot ko man siya, sinabi ko pa rin na hindi ko kaagad maibibigay yung pagmamahal na gaya ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Okay lang, maghihintay ako, sagot niya. Naging masaya naman ang bawat araw namin kahit sa picture pa lang kami nagkikita. Kaya lang minsan ay hindi talaga maiwasan ang tampuhan,
Minsan kasi busy siya sa panonood ng wrestling at ayaw niyang tinatawagan siya o iniistorbo. Makulay naman ang takbo ng aming relasyon bilang mag-boyfriend at GF. Andyan yung lagi niya akong hinaharana sa CP at kinikilig naman ako kasi maganda naman talaga ang boses niya. Ngayon ay Mark na ang tawag ko sa kanya at hindi na Kuya Mark, sapagkat boyfriend ko na siya at hindi na BFF. Hanggang sa napagkasunduan na naming magkita November 7 yon sa Loton. Nagpaalam na rin ako sa nanay at tatay ko pero hindi ko sinabi na boyfriend ko na siya dahil kung magkaganon ay pihadong hindi ako papayagan ng nanay ko kahit pa nasa tamang edad na ako. Hindi pa man kami nagkikita ay madami na kaagad na pumapasok sa isipan ko na pwedeng mangyari na magaganda sa araw na yon. Excited na ako. Excited na kami pareho sa aming unang pagkikita. Yes, sa wakas ay magkikita na kami. Dumating na papadudot ang araw ng aming pagkikita. Maulan noon, napag-usapan nga namin na sa Loton kami magkita malapit sa isang convenience store. Pumayag naman siya at kasama niya noon ang anak niyang si Rain. Sumakay na ako ng bus at excited naman talaga ako noon, kaya lang ay grabe talaga ang kaba sa dibdib ko. Panayang dasal ko habang nasa bus. Loton! Loton! Dito na po ang babaan. Naku po, eto na. Sabi ko sa sarili ko, wala na talagang atrasan to. Bumaba na ako ng bus at diretso na sa napag-usapan naming lugar. Wala pa silang magdaddy noon kaya bumili muna ako ng maiinom at naupo ako sa loob ng convenience store. At habang nilalagok ko ang iced tea na binili ko ay bigla siyang nag-text ng, "Asan ka na?" "Dito na ako nakaupo." Reply ko, "May mga pumasok." Narinig ko na lang ang sabi ng isang teenager na babae. "Ayun na siya, Dad." Hindi ko naman pinansin, kabado kasi ako at nakatalikod pa sa kanila. Habang hawak-hawak ko ang sipik ko at binabasa ang huling text niya ay biglang may sumulpot sa likod ko at hinawakan ang sipik ko kasama na rin ang kamay ko. At dahil sa sobrang gulat ko ay hindi na ako nakapagsalita. Alam niyo ba kung bakit? Dahil noong una kaming nagkita, ang nasabi ko kaagad sa sarili ko ay, "Nako, parang tatay ko na pala siya." Pero wala nang urungan kasi eto na to, Papa Dudut. Nakakahiya naman kung aalis ako at iiwan ko silang mag-ama. Hindi naman masama ang ugali ko kahit na matigas ang ulo ko. Pinakilala niya sa akin si Rain at formal lang ni wala ngang kise. Talagang makikita mo sa katauhan ni Mark ang pagka-humble niya na kontento na siya sa paghawak lang sa kamay ko. Hanggang sa yayain niya ako sa bahay nila sa Bulacan. Okay lang naman na sumama ako sapagkat nagpaalam naman ako sa mga magulang ko kaya walang magiging problema. Sumakay na kami ng jeep biyaheng Santo Niño. Okay lang naman nakatabi ko siya. Medyo hilo pa nga ako sa biyahe at hindi maiwasang napapasandal ako sa kanya. Nakakatawa nga kasi ba naman maraming matang mapanuri. Hay nako, mga tao nga naman. Siguro marahil ay dahil na rin sa laki ng agwat naming dalawa pagdating sa edad. Sa wakas ay pumara din si Mark at nandito na kami. Sumakay kami ni Rain sa sidecar samantalang si Mark naman ay maglalakad lang, bagay na pinagtaka ko. "Hayaan mo na lang siya, ate. Alam mo naman dito sa amin maraming mapanuring mata. Ayaw lang ni Dad na pagpiestahan ka ng mga tao dahil maraming chismoso rito sa lugar namin." Pagpapaliwanag ni Rain. Tumango na lang ako hanggang sa nakarating na kami sa bahay nila. Maya-maya pa ay nandito na rin si Mark. Kabado pa rin ako kasi first time ko na ma-meet siya tapos ay eto, kasama nila kagad ako sa bahay nila. Ang dami kong iniisip ng mga panahong yon. Nagulat naman ako sa bahay kasi parang walang naglilinis sa kanila. Kaya nang makapagpahinga ako, walis at pandakot kaagad ang hinanap ko. Pero pinigilan niya ako. "Nessie, ano ka ba? Bisita kita." "Okay lang." Kaso nagalit naman siya kaya tumigil na ako. Maya-maya pa "Dad, aalis ako ha. Hindi ako matutulog dito." "Sige ate, aalis na po ako." Mahinahong pagpapaalam ni Rain. Ang sabi ko naman sa sarili ko ay lagot. Baka may kung anong mangyari sa amin ng mama na ito. Wala akong kalaban-laban. Pero mali. Mali lahat ng iniisip ko, Papa Dudut. Hindi siya gaya ng iba at doon ko siya mas lalong hinangaan. Pwede ninyong sabihin na sinungaling ako pero hindi.
Ako lang ang nakakakilala sa sarili ko at totoo lahat ng sinasabi ko. Walang nangyari sa amin kahit kaming dalawa lang ang nasa loob ng bahay. Normal na siguro yung halik at yakap lang. Nakayakap siya sa akin, sabay halik sa noo ko, sabay sabing mahal kita Nessie at nire-respeto kita. May ganitong klase pa ba ng lalaki hanggang sa ngayon? Doon ako sobrang humanga sa kanya. Isa yan sa mga dahilan kung bakit pinili ko siya, Papa Dudut. Dahil siya na yung sagot sa mga hiling ko sa poong may kapal. Lumipas ang magdamag at kinabukasan ay kailangan ko nang umuwi sa amin. Balik ka sa December 26 ha at dito ka ulit matulog. December 27 naman, iimbitahin ko ang mga kapatid at magulang mo, pati na rin ang mga pamangkin mo. Sabi niya, sige pero tawagan mo dapat sila ha? Nakangiting sagot ko sa kanya. Oo naman, walang problema. Hinatid niya ako sa terminal sa Loton kung saan kami nagkita. Binalikan namin ang convenience store at bumili muna ako ng chocolate. Pasakay na ako ng bus nang narinig ko siyang magsabi ng I love you. Ngumiti lang ako at sabay abot niya ng pera. Hindi ko naman alam kung magkano yon kasi hindi ko naman tinanggap yon. Hindi kita sinagot dahil sa pera at hindi ako nakipagkita sa iyo para kumita. May pera ako, itago mo yan, sabi ko. Naisip ko naman yung binili kong tsokolate. Inabot ko ito sa kanya. Hindi, sayo yan. Binili ko talaga yan para ibigay sayo. I love you too. At ayon, nakita ko ang kislap sa mga mata ni Mark ng mga oras na yon. Hanggang sa makauwi na ulit ako sa Laguna. Sa bahay namin, siya ang nasa sa isip ko. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang nakalutang ng mga panahong yon? Ganon ang pakiramdam ko kaya nagdesisyon ako para sa sarili ko na gusto ko nang mag-asawa at sumama kay Mark. Tinawagan ko naman ang bunsong kapatid ng nanay ko, siya ang Tita Abel, at ipinagtapat ko naman sa kanya lahat at ang payo niya sa akin, ihanda ninyo ang mga sarili ninyo sa mga pwedeng sabihin ng tao. Kasi ang layo ng agwat ng edad ninyo, maraming huhusga. At marami kang pwedeng marinig pero nandito lang ako. Tandaan mo yan, nakasuporta sa'yo. Alam ko naman na may maririnig ako lalo na siguro sa ibang kamag-anak namin na hindi alam ang totoong nararamdaman ko. Maging sa lola ko ay pinagtapat ko ang lahat, ang nanay ng nanay ko. Matapos noon ay kinausap niya si Mark sa CP. Ingatan mo ang apo ko at ikaw na ang bahala sa kanya. Lahat ng ito ay hindi alam ng mga magulang ko kahit pa nasa tamang edad na ako. Malaki ang takot ko sa nanay ko at eto na, dumating na ang December 25 at tumawag si Mark. Ready ka na ba para bukas? Oo naman, okay na rin naman siguro kila nanay basta sunduin mo daw sila sa Loton sa 27. Ang sabi ko naman. December 26 ang araw ng pagkikita namin. Susunduin niya ulit ako sa Loton pero ngayon ay mag-isa na lamang siyang susundo sa akin. Sumakay na kami sa LRT patungo sa monumento. Nang nakarating kami doon ay dumaan kami sa Grand Central upang kumain. Pagkatapos ay diretso na kami sa bahay nila sa Bulacan. Pagkabukas ng pinto ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at niyakap na niya ako ng sobrang higpit. Yung yakap na parang wala nang bukas. Naluluha pa siya ng mga oras na yon. Akala ko hindi na ulit ito mangyayari na makasama kita, love. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na babalik ako at pag nangako ako, tinutupad ko yun. Naging masayang masaya kami ng araw na yon, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya ay linisin namin tong bahay kasi darating si nanay bukas, mitikulosa pa naman yon pagdating sa bahay. Ayaw ko naman na may masabi siya sa inyo. Naglinis nga kaming dalawa, wala kasi na mga oras na yon si Rain at nasa Maynila daw sa kaibigan kaya solo namin ang bahay. Akala mo nga Papa Dudut ay mga teenager kami. Ganun palang pakiramdam ng masaya kahit na nasa 30 years old na ako at siya naman ay 60 years old. May kilig pa rin pala. Kaya totoo nga ang kasabihan na wala sa edad kung mahal ninyo ang isa't isa. Natapos na nga kaming maglinis at nakapagpahinga na rin, inabot na kami ng gabi. Pagkahapunan namin ay naligo naman ako. Ngayon ay magkatabi naman kaming nakahiga sa kama habang nagkwekwentuhan ng aming mga buhay. Hanggang sa tinanong ko siya, ano bang nagustuhan mo sa akin? Marami. Hindi lang panlabas na kaanyuan, kundi pati yung nasa kalooban mo. Isa pa cute ka pa. Ganon? Sagot ko sa kanya.
Alam mo love, pinagdadasal ko ito sa Panginoon at kumonsulta ako sa Biblia. At alam ko na ikaw ang ibinigay niya sa aking kasagutan. Pero okay lang ba na nag-aalinlangan ako na sabihin ang nasa isipan ko? Alam mo na hindi ako manlolokong tao dahil alam ko ang pakiramdam na maloko. Sagot niya, mahal kita oo pero hindi ko alam sa sarili ko kung higit pa ba sa kaibigan nito o ano pa man kasi alam mo naman na may boyfriend ako hanggang sa ngayon eh. At hindi pa kami nagbe-break. At aaminin ko, may nararamdaman pa ako para sa kanya. Ayaw ko naman na magsinungaling ako sa'yo. Paliwanag ko. Sumagot siya na may malungkot na tono. Okay lang, maghihintay ako. Matututunan mo rin akong mahalin. Gagawin ko ang lahat. Salamat. Iyan na lang ang nasabi ko sa kanya, Papa Dudut. At noon naman ay hinalikan niya ako sa labi. At dahil sa pagod, nakatulog nga kami na magkayakap. Kinabukasan ay sabay kaming nagising. Nagmamadali kami dahil susunduin namin sila nanay at naiwan si Rain sa bahay. Lumakad na kayo daddy, ako nang magsasaing at mag-iihaw ng isda. Pero hindi ko na kayo hihintayin kasi may lakad din po ako. Ipaghahanda ako na lang kayo ng pagkain, sabi niya. Walang problema anak, sagot naman ng daddy niya. Umalis na kami at nakarating na kami sa Loton. Nakita ko naman kaagad sila at ipinakilala ko na si Mark. Maayos naman ang pagpapakilala nila at ng iba ko pang kapatid pero kulang ng isa. Si Vanjie at si Jeniel, nasaan? Tanong ko. Nag-CR lang. Maya-maya ay eto na nga, akay-akay na ni Vanjie ang bunso niyang anak na si Jeniel. Si Vanjie nga pala ang pangatlo sa panganay naming magkakapatid. Sa malayo pa lang ay narinig na namin sila. Niel, ayan na si Kuya Marco. Tuwang-tuwa si Jeniel at bumitaw pa siya sa pagkakahawak niya sa kanyang ina at nagtatakbo habang sumisigaw ng uya, uya at sinalubong naman ito ni Mark na tuwang-tuwa. Sabay karga sa pamangkin ko, uya Mark, sabay halik. Bago kami umuwi ay bumili muna ako ng malaking ice cream para pagsaluhan namin sa bahay. Nang makarating na nga kami ay naghain naman kami kaagad at matapos ang kainan, eto na at dito na nagsimula magtanong ang nanay ko. Okay naman at nagtatawanan naman sila, wala namang tensyon. Umabot ang hapon hanggang sa mag-uuwian na sila. Eto namang si Mark ay gusto atang magpalakas sa mga kapatid at nanay ko, binigyan niya lahat ng regalo. Kaya masaya ang lahat bago mag-uwian. Naiwan naman si Vanjie at ang kanyang dalawang anak na si Kenneth at Jeniel. Siyempre ako rin ay naiwan dahil ang sabi ko nga ay magliligpit kami. Kinabukasan na lang kami uuwi at pumayag naman si nanay. Bumalik si Mark mula sa pagkakahatid niya kina nanay sa sakayan. May sorpresa ako sa iyo at bukas ko na lang sasabihin. Bulong ni Mark sa akin. Okay, ikaw ang bahala. Nakangiting sabi ko. Yayakapin ko sana si Mark noon nang bigla namang lumabas ang pamangkin kong si Jeniel. Napangiti ang bata sabay takbo sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o matatawa dahil sa mga nakita ng pamangkin ko pagkatapos ng tagpong iyon. Tinanong siya ng kapatid ko, nasaan si tita? Aba ang matabil na bata ang sabi ba naman apos-apos niya si tito. Ako naman ay namumula at natatawa sa mga narinig kong pagsusumbong ni Jeniel sa nanay niya. Kinaumagahan December 28, nabigla ako sa mga sinabi ni Mark. Love, huwag ka nang umuwi. Kakausapin ko si Vanjie. Kinausap nga niya ang kapatid ko. Maiwan na rito ang ate Nessie mo. Hindi ko na siya papauwiin. Sabay na lang kaming uuwi sa Laguna para sa formalidad na pagpapaalam ko sa mga magulang ninyo. Tumutol man si Vanjie ay wala namang siyang nagawa. Naku Kuya Mark, tiyak pong ako naman ang pagagalitan sa amin nito. Pero ano naman pong magagawa ko kung ayaw na rin naman pong umuwi ng ate ko Pagkatapos naming mananghalian, hinatid namin ang mag-iina sa istasyon ng bus. At nang nakabalik na kami ng bahay, agad naman niyang tinawagan ng nanay ko sa cellphone upang humingi ng dispensa at ipagpaalam na magsasama na kami. Nasambit na lang daw ng nanay ko na, yan ang nga bang sinasabi ko may kakaiba sa inyo. Galit man ang magulang ko ay nagbitiw naman si Mark ng pangako na uuwi kami ng Laguna at yun naman ay aming tutuparin. Matapos nilang mag-usap ako naman ang kanyang hinarap. Love,
Ngayon, iisa na ang mundo natin. Handa ka ba sa lahat? Mahirap pero alam ko naman, Papa Dudut, at nararamdaman ko kung gaano kabuting tao si Mark. Hindi ako nakakaramdam ng takot at sigurado akong hindi siya mahirap mahalin. Yung ilang araw kami na magkasama ay ramdam ko ang pagmamahal niya at pag-aalaga, pero kaibigan pa rin ang tingin ko sa kanya ng mga oras na yon. Siya ang nagluluto at halos ayaw niya akong pagawain dito sa loob ng bahay. Sa umaga gigisingin niya lang ako at maghahanda ng agahan. Love, gising na, kain na. Mamaya ka na ulit matulog. Breakfast in bed yon, tapos ay susubuan pa niya ako at hindi naman ako bato. Hindi bato ang puso ko, Papa Dudut, para hindi hangaan ang mga ginagawa niya sa tuwing magkasama kami. Lahat ay ginagawa niya para mas lalo kaming magkalapit. Dumating na ang araw na kailangan na naming humarap sa mga magulang ko. Sobrang kabado ako sa biyahe pa lang. Panay naman ang hawak niya sa kamay ko at pinapalakas ang loob ko. Nang makaharap na namin ang nanay ko ay ang dami niyang tanong kay Mark at sobrang kabado talaga ako sa pag-uusap nila. Paiwan ulit ako sa Laguna at hindi ako pinayagang sumama kay Mark dahil humingi pa ang nanay ko ng letter of security na galing sa abogado. Umayag naman si Mark at ang sabi niya ay bigyan lang daw siya ng 1 linggo para ayusin ang mga yon. 30 anyos na ako ng panahong iyon pero daig pa namin ang teenager. Nakakatawa no, pero naiintindihan ko naman ang mga magulang ko. Tinanong din ng nanay ko si Rain, kaya mo bang tanggapin ang anak ko para sa daddy mo? Ang mahal po ng daddy ko ay mahal ko na rin. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po namin siya pababayaan. Ang sarap marinig ng mga bagay na yan galing sa anak ni Mark, Papa Dudut. Natapos ang usapan at ayaw ko mang magpaiwan pero kailangan. Gusto kong umiyak noon kasi takot ako na baka hindi na niya ako balikan. Pero lagi ko namang iniisip ang sinasabi niya na magtiwala lang ako sa kanya. Habang nandun naman ako sa bahay sa Laguna, panay naman ang tawag niya dahil miss na raw niya ako. Ako naman ay ganun din ang pakiramdam ko. Inahapunan tumawag siya. Love, pasensya ka na ha, hindi ako makakarating bukas. Nadukutan ako kaninang tanghali eh. Wala akong kapera-pera. Mangiyak-ngiyak ako noon, Papa Dudut, dahil inisip ko na baka nagdadahilan lang siya at ayaw niya akong balikan. Pero sabi niya ay hintayin mo ko at susunduin kita, babalik ako dyan. Natapos ang 1, 2 at 3 araw, ayon at dumating na rin siya at kasama niya noon si Rain. Binigay niya ang sulat kay nanay, tig-isa sila ng kopya. Natapos nang maayos ang usapan nila ni nanay. Naghanda na rin ako ng damit at bumalik na nga kami ng Bulacan. Madalas ay kami lang ni Mark ang nasa bahay dahil hindi umuwi si Rain dahil sa kanyang trabaho. Si Mark naman, ayon at pinagpapatuloy niya pa rin ang panliligaw niya sa akin kahit nga na magkasama na kami sa iisang bubong. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan. Noon naman ay kinausap ko ng masinsinan si Mark. Inamin ko sa kanya na mahal ko na talaga siya at hindi na yon bilang kaibigan. Naging masaya naman ang aming pagsasama. Hindi kami nag-aaway ng gaya ng ibang mag-asawa na nagkakasakitan. Sa 9 na buwan din naming pagsasama ay naospital si Mark. Yun ang kauna-unahang beses niyang maospital, mild stroke. Habang nasa ER, hindi ko alam ang mararamdaman ko at sa awa naman ng Diyos ay gumaling at naging okay naman siya. Lumipas ang ilang taon, 33 years old na ako at napagpasyahan na naming magpakasal. December 19, 2010, naikasal kaming tanging 2 tao lang ang mga witness at yun ay si Yanya ng border namin. Nagpapa-bed space kasi kami dito sa bahay at yung isa naman ay si Mang Romy na best friend ni Mark. Wala doon si Rain at habang kinakasal kami naghahabaan naman ang leeg ng mga dumadaan sa tapat ng bahay namin. Ito na siguro yung isa sa mga pinakamasayang araw namin kasi dala ko na yung apelyidong Mendoza. At ganun din si Mark, masayang masaya daw siya kasi sa edad na 60 ay may pinakasalan pa siya. Maluha-luha pa siya habang sinasabi sa akin na mahal niya ako at panay naman ang pasalamat niya. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil hindi ka nagsawa sa akin at tinuruan mo kong mahalin ka. Salamat pa. Marami na kaming pinagdaanan ng asawa ko, Papa Dudut. Nandyan yung mga mapanuring tingin. Bukod doon ay alam nyo ba yung tinatawanan kami ng ibang tao?
Naranasan ko yon pero okay lang, hindi naman kami mamamatay sa ginagawa nila. Ang mahalaga Papa Dudut ay masaya kami. Mayroong pangang pangyayari sa bayan, sumakay kami ng jeep at sa unahan kami. Nakausap niya ang driver at ang sabi niya pamangkin niya ako. Hindi na lang ako kumibo at pagdating ng bahay, tinanong ko siya kung bakit gano'n ang mga sinabi niya. Kinahihiya mo ba ako? Hindi naman love, ayaw ko lang na sinusuri ka nila. Alam mo naman na mahal kita, pagpapaliwanag niya. Isang araw na mamalengke kami, tumawag siya ng tricycle at hindi niya ako napansin na wala sa likuran niya. Palingalinga siya hanggang sa tanungin siya ng driver. Sino pong hinahanap niyo tay? Yung anak niyo po. Oo, sagot niya. Sabay tawag niya sa akin ng hoy anak, bilisan mo na. Sumama naman ang tingin ko sa kanya at pagsakay namin sa loob ay nagsawa naman siya ng kurot galing sa akin. Habang siya ay tawa naman ng tawa. Kapag ganyan lagi ang pakilala mo sa akin, magagalit na talaga ako sa'yo. Oo na, natatawang sabi niya sabay dantay ng kamay niya sa balikat ko. Hay buhay, wala akong matandaan na pag-aaway namin kasi kahit minsan ay hindi yon nangyari. Natatandaan ko pa nga na gustong gusto kong magtrabaho pero ayaw niya. Kaya lang ay naawa siguro sa akin kasi nababagot na ako sa bahay. Kaya ayun, sinamahan niya ako sa pag-a-apply. Sa DWL ako unang nagtrabaho. Sa labas magkatabi kaming dalawa at ang dami nagtatanong sa kanya. Pamangkin ko siya, sinasamahan ko lang siya. Sagot niya, ang swerte mo naman sinasamahan ka pa ng uncle mo. Oo naman, kasi mahal niya ako baka daw mawala ako. Sagot ko naman. Natapos ang isang kontrata ko sa pabrikang yon. Nagpahinga muna ako kasi nakakapagod din. Isa pa ay naaawa ko sa asawa ko. Lagi siyang gumigising ng maaga para ipaghanda ako ng baon. Siya rin ang nag-aasikaso ng damit ko at wala na akong mahihiling sa asawa ko. Kasi kahit na may edad na siya, parang anak man niya ako, ay okay lang. Hindi ko yun iniisip kasi masaya naman kami. Napagdaanan din namin yung talagang gipit na gipit kami sa loob ng bakuran namin kami nangangalkal ng asawa ko ng mga yero, bakal at kung ano-ano pa. Iniipon namin yon para maging pera. Alam kong naaawa siya sa akin noon at gusto na niyang umiyak. Pero okay lang. Okay pa naman, makakaraos pa tayo. Hindi kasi naayos sa mga benefits niya noong panahon na nagtuturo siya. Ang sabi niya sa akin ay siguro kung ibang babae ang pinakasalan niya ay baka iniwan na siya kasi matanda na siya tapos ay wala pang pera. Sa simula't simula naman alam ko yun magkaibigan pa lang tayo. Alam na natin ang kwento ng isa't isa. Wala akong nararamdaman na pagsisisi na sumama ako sa'yo. Mahal kita, yan ang lagi mong tatandaan at hindi magbabago yun. Paliwanag ko sa kanya. Hindi rin naman nagtagal at nadagdagan ng mga borders namin. 1, 2, 3 at nadagdagan pa at nakapagtrabaho muli ako sa isang pabrika. Sa RJM Printing sa loob ng Styrotech at 1 taon din ako doon. At masasabi kong malaki ang naitulong noon sa aming mag-asawa lalo na at may mga gamot siyang araw-araw na iniinom. Makalipas ang 1 taon ay tumigil na rin ako kasi humina na rin ang gawa namin. Total ay may border naman kami at saka nagbibigay naman lagi si Ray ng pambili ng gamot. Ganoon lang ang buhay namin sa pang-araw-araw Papa Dudut. Magkasama kami sa bahay, minsan lumalabas pero nasanay na talaga ako na lagi kaming magkasama at sa tuwing magluluto ako, siya ang taga-tikim ko. Number 1 fan ko nga siya sa pagluluto ganyan lang ang lambingan namin. Napakabait at napakalambing ng asawa ko. Kaya nga ang sabi ng tatay ko, sa lahat daw ng manugang niya, saludo siya kay Mark kahit kailan ay wala siyang narinig na pangit tungkol sa samahan namin. Siya rin ang pinakapaboritong bayaw ng kapatid kong si Erwin at wala daw siyang masasabi sa kuya niya. Saludo daw siya kay Mark. December 25, 2013, bandang hapon nang sinundo kami nila nanay sa bahay. Tinawagan ko kasi si nanay dahil sa sitwasyon ni Mark. Ang sabi ko ay nahihirapan siyang huminga at may manas din siya. Anak, susunduin ko kayo at dito mo siya ipagamot sa Laguna para may makatuwang ka. Pumayag na rin ako kasi natatakot na rin ako sa mga sinasabi ni Mark. May mga bagay daw siya at inaabot na wala naman o siya lang ang nakakakita. Mga paulit-ulit niyang sinasabi na hindi ko gustong marinig.
December 26 ng madaling araw kami nakarating ng Laguna at eto na naman, kinakapos na naman siya ng hangin. Patanghali ng 26, dinala namin siya sa ospital para obserbahan siya kung iko-confine ba siya o ililipat sa mas malaking ospital. Nilagyan siya ng oxygen at dextrose. Sinaksakan din siya ng kung ano-anong mga gamot kasi umabot na sa mukha niya ang manas. Ang sabi ng doktor ay kailangan daw mailabas ang tubig sa kanyang katawan para mawala ang manas. Inabot na daw kasi ng tubig ang baga at puso ng asawa ko. Takot na takot ako noon. Ang sabi sa amin ng doktor ay kung ililipat daw siya ng ospital ay tiyak na sa ICU siya ilalagay. Sa awa ng Diyos, gumaling siya at naging okay naman ang lahat. Sinunod ko lahat ng sinabi ng doktor. Kinabukasan naman ay nagpunta kami sa ospital at kailangan kasi namin ng cardio. Yun kasi ang sabi ng public hospital at doon namin nakilala si Dr. Masangga. Sinuri din niya ang asawa ko at tama nga ang sabi, may tubig na nga ang baga. Nakaraos naman kami at nakauwi na kami ng Bulacan. Bumabalik lang kami ng Laguna para magpa-check up. After 6 months ay kailangan naming ulitin lahat ng laboratory, yun ang payo ng doktor. Dito na po namin pinagawa sa Bulacan yon at okay naman. Dito na rin kami humanap ng bagong cardio at naging okay pa rin ang lahat. March 2011, nagbakasyon ng mga pamangkin ko dito, mga anak ng kapatid kong si Vanji, si Kim, Kenneth at Jeniel hanggang sa nagdesisyon ng mama nila na dito na lang sila tumira at mag-aral. Wala namang problema sa aking asawa na lagi siyang napapangiti ng mga pamangkin ko. Sabi kasi siya sa mga bata, isa lang kasi si Rain at malaki na. Nangarap kami na magkaanak pero hindi kami nabiyayaan, Papa Dudut. Okay na rin, ganun talaga. Malambing ang pamangkin ko lalo na si Jeniel. Hindi kasi niya naranasan na magkaama, 8 months pa lang kasi nang mamatay ang daddy nila. Kaming dalawang mag-asawa ang magkasamang nagpa-enroll sa kanila. Si Mark, lagi niyang tinuturuan si Kenneth at Jeniel. Natutuwa akong pagmasdan sila habang nag-aaral ng assignment at pagbabasa ng English. Kung minsan, Papa Dudut, nagpupunta ako ng Binyan at silang magtitito lang ang natitira dito sa bahay kasama ng mga boarders namin. Kapag tumatawag ako ay masaya naman silang nagtatawanan. Pero lingid sa kaalaman ko, ang sabi ng ilang boarders ko ay malungkot daw si Mark kapag wala ako. Laging malayo ang tingin at minsan ayaw kumain. Ang sabi ng isa ko pang boarder, 1 hanggang 2 araw lang ang itinatagal ko sa Binyan kasi nami-miss ko naman si Mark at ayaw kong nalulungkot siya. At kapag dumarating ako galing Binyan, sasabihin niya kaagad sa akin na nami-miss kita. Sabay halik sa akin. Nakakataba ng puso yun. Lagi siyang masaya kapag nakikita niya ako at minsan ay kaharutan namin nila sila Rain at ang mga bata. Nang mga panahon na yon ay kinatamaran na rin niya ang magpatingin sa doktor. At sa tuwing pinipilit namin siya ni Rain, ang isasagot niya, "Saka na lang." "Mahal, siguro kung hindi ako nagpapagamot, may ipon na tayo. Kahit paano may papaayos na tayo sa bahay natin. Kasi yung 5,000 buwan-buwan ay malaking pera na yun. Pero sa gamot lang napupunta. Wala naman akong pensyon Gusto ko ring makapag-aral ka." Ang sabi niya. "Okay lang. Ito na lang konting negosyo ang pagkakabalahan ko. Aanhin ko naman ang maraming ipon kung titigil ka sa pag-inom ng gamot mo. Ikaw ang gusto kong kasama, hindi ang pera at kung ano paman. Ikaw lang kontento na ako." Umiiyak na ako habang sinasabi ko yun sa kanya. Minsan kapag matutulog na kami ay paulit-ulit niyang sinasabi ang mga bagay na yon. Nagkwekwentuhan muna kami at hindi maiwasang mapunta ang kwentuhan namin sa kamatayan. Sabi niya kung mawawala daw siya ay mag-asawa daw ulit ako. Nagagalit ako at umiiyak din kapag gano'n naman ang usapan. "Pa, pwede bang sabay na lang tayo please?" Natatawa naman siya sa akin. "Alam mo Nessie, mahal, hindi natin hawak ang buhay. Hindi naman ako takot mawala Handa naman ako anytime basta tandaan mo, mahal na mahal kita Nessie." Hindi ko na mapigilan ang sarili ko ng mga panahon na yon. Niyakap niya ako habang pinupunasan ng luha ko. "O tama na yan love, tigil na,
Hindi pa naman ako mamamatay eh. Tumingin ako sa mukha niya, nakangiti siya pero pansin ko na may lungkot sa mga mata niya. Mula nang napag-usapan namin yon, parang bang may kaba sa dibdib ko. Isang gabi nang umuwi ako sa Binyan, hindi ako makatulog at hindi ko mapigilang umiyak. Tinawagan ko siya habang lumuluha. Pa, miss na kita. Ano ka ba, kanina ka lang dumating dyan eh, ang sabi niya. Oo nga, kaya lang eh, hindi ko alam kung ewan ko ba. Sabi ko. Okay lang ako, sabi niya. Kinabukasan bumalik agad ako sa Bulacan. Nakita ko siyang nakaupo sa sofa. Niyakap ko kaagad siya sabay sabing miss na kita mahal. Malimit kapag kumakain kami isang plato lang ang ginagamit namin. Nandyan yung mga nagsusubuan pa nga kami at pag tinatamad siyang kumain ay sinusubuan ko talaga siya. Kahit pa kaharap si Rain at ang mga pamangkin ko, maging ang mga border namin ay nakikita nila. Ang sabi nga minsan ng pamangkin kong si Kim ay sobra kasing sweet ninyo eh. Kaya naman diabetic kayong pareho. Kapag ganon ay tinatawanan lang namin sila ni Mark. Nakasanayan na ng magkakapatid na magmano sa tito nila bago umalis ng bahay at bago pumasok sa school. Lagi niyang sinasabihan ng mga bata na mag-ingat at huwag magpapagabi. Ganon tumatakbo ang buhay namin sa araw-araw sa bahay namin sa Bulacan. Minsan kapag kaming dalawa lang mag-asawa sa sala ay naghaharutan pa kami. Nakikita yun ng mga borders namin. Nakakaingit naman si Ate Nessie at si Tatay o, hindi gaya ng ibang mag-asawa na malimit magsigawan kesa maglambingan. Ang sabi naman ni Mark, kailangan kasing may respeto at saka kahit na walang pera, okay lang at kung meron man, wag na wag ninyong pagtatalunan ng pera dahil hindi yun maganda. Sa tagal naming nagsasama ni Ate Nessie ninyo, yang tungkol sa pera ang hindi namin pinagtatalunan at saka hindi kami nag-aaway. Tampuhan, oo, pero pinag-uusapan namin yon at nagiging okay kami. Kapag galit ang isa, dapat ang isa ay tahimik lang, hindi dapat sinasabayan. Biro nga sa amin ni Kenneth, nakakaboring naman dito, Tito Mark. Wala po bang action dyan? Anong gusto ninyo? Magbugbugan kami? Hindi po, joke lang po tita. Ang sabi ng Tito Mark nila, pag nag-asawa kayo, dapat mahalin ninyo ng buo. August 17, 2015. Sabay-sabay kaming naghapunan pero balisa ang pakiramdam ko noon. Pagkatapos maghapunan, nagkwentuhan ang dalawang bata at si Mark habang tinuturuan niya itong magbasa ng English story. Hanggang magbiro si Kenneth, panay ang patawan niya at tuwang-tuwa naman ang kanyang Tito Mark habang ako naman ay hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Nagalit ako noon kay Jiniel habang sila'y nagtatawanan nang biglang dumating si Kim galing sa school. Habang kumakain ay sinitan niya si Kenneth. Ang saya-saya mo parang wala nang bukas. Sa sinabing iyon ni Kim ay bigla akong napatingin sa asawa ko at napausal na lang ako ng, Diyos ko, wag naman po sana. Pagkatapos nito ay naiyak akong sobra. Hindi ko maipaliwanag kung anong pakiramdam ang meron ako ng gabing yon. Inawat ko na ang kanilang tawanan at sinabi ko kay Mark na, Pa, halika na maligo ka na. Habang papasok kami sa kwarto. Loko-loko talaga yung si Kenneth ano. Natatawang sabi niya, Love, electric fan nga parang kinakapos ako ng hangin eh. Kahit bagong paligo ay tinutukan ko kaagad siya ng bentilador. Naging okay naman siya at nagpatuyo ng buhok at sabay kaming nahiga. Hindi ko makakalimutan ang tanong niya sa akin ng gabing yon. Nakapagdasal ka na ba, love? Oo naman mahal, sagot ko. Noon niya lamang ako tinanong ng ganon. Nawala ang antok ko at napaisip. Love, lambing naman oh. Pahimas ng ulo ko dito sa may noo ko. Paglalambing ni Mark, masakit ba ang ulo mo? Hindi naman, gusto ko lang na maglambing sa'yo. Habang hinahaplos ko siya ay pumikit na siya at tuluyang nakatulog. Habang ako naman ay nakatitig lang sa kanyang mukha. Hindi ko na malaya na bigla na lang tumulo ang luha ko. At naramdaman ko ang sobrang lungkot. Hindi ko napigilan na halikan siya sa kanyang noo at sa pisngi niya habang sinasabi na, Mahal na mahal kita pa. At nang naalimpungatan nito, Matulog ka na love, mahal na mahal din kita.
at nakatulog na rin ako. Mga alas 11 ng gabi ay bigla siyang bumalikwas. Sabay hingi niya ng tubig dahil kinakapos daw siya ng hangin. Pinainom ko naman at doon ay lumabas na kami sa sala para mapreskuhan siya. Pa, dali na kita sa ospital. Okay lang ako. Mahinang sagot niya. Sa totoo lang papadudot ay kabang-kaba na ako ng mga panahong yon. Kinaumagahan ay niyaya ko na siyang magpatingin sa doktor. Pumayag naman si Mark at nagpatawag na ako ng tricycle kay Kim. Hindi naman nagtagal ay dumating din kaagad ang driver. Kuya, pakialalayan naman po o, kinakapos po kasi siya ng hangin. Sumunod naman ang driver nang makalabas na kami ng pintuan. Nahihirapan na naman si Mark. Humingi siya ng tubig at pinainom ko kaagad. Kuya, bilisan mo na lang at emergency to, nahihirapan siyang huminga. Pagdating ng ospital ay pinalagyan ko kaagad siya ng oxygen. Nilagyan naman kaagad at sobrang taranta ko pa rin ng mga oras na yon. Sinabihan ko ang driver ng tricycle na pakisundo naman si Ana sa bahay, kailangan ko ng kasama. Naiiyak na ako ng mga oras na yon pero hindi ko kayang ipakita sa asawa ko. Noong dumating na si Ana ay saka ko palang natawagan si Rain. Nang matapos naming makapag-usap sa cellphone ay binalikan ko si Mark. Nasabihan mo na ba si Rain? Tanong niya. Oo pa, baka daw mag-aalas 12 nandito na siya. Manghihiram lang daw siya ng pera. Sagot ko naman sa kanya. Nang mga panahong yun ay hindi ko pa rin mapigilan ang luha ko. Ang sabi naman niya, hindi pa naman ako patay ah. Tapos umiiyak ka na. Pabirong sabi niya sabay kabig sa bewang ko, papalapit kung saan siya nakahiga. Pero nakita namin ni Ana na umiiyak siya dahil may luha sa gilid ng mata niya. Ayaw niya lang ipahalata sa amin. Nilipat siya sa ICU pero bago yon ay may mga nurse na nagtatanong kung anak niya ako. At ang lakas ng sagot niya, hindi, asawa ko siya. Ang sarap sa feeling na proud siya sa akin at iyon nga, nasa ICU na siya. Kinabitan siya ng tubo at awang-awa talaga ako sa kanya. Bilang asawa ay ramdam na ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Pinatawag kami ni Mark sa doktor. Gusto niya raw kaming makita. Pagod, puyat, lungkot ang nararamdaman namin pero baliwala lahat ng yan. Nilapitan ko siya at hinalikan. Pa, lalaban ka ha? Uuwi tayo. Tumango siya at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ko. Gusto mo himasing ko ang ulo mo? Tanong ko at tumango naman siya pero laging may butil ng luha sa mga mata niya. Umaga na nang matapos ang pagdadialysis sa kanya. Binalik na ulit siya sa ICU at nilapitan ko ulit siya para kausapin. Pa, nandito ako ha. Kilala mo pa ba ako? Tumango naman siya at tinanong ko kung may gusto ba siyang sabihin sa akin. Tumango naman ulit siya. Hindi ka pwedeng magsalita pero nararamdaman ko naman lahat ng gusto mong sabihin. Mahal na mahal mo ko. Tumango naman siya at may kasabay na yung luha. Mahal na mahal din kita pa. Mahal na mahal kita. Pa, bukas pupunta rito sila Kenneth at Janiel ha. Tapos sa Sunday pupunta naman sila nanay. Miss na miss ka na raw ng mga bata eh. Pasensya ka na, sinabi namin ang sitwasyon mo sa mga bata. Kahit ayaw mong ipaalam sa kanila. Tumango naman siya bilang tugon. Ako naman ay nagpaalam na sa kanya pero bago yon ay hinalikan ko siya. Lalabas muna ako ha, yung kasi ang sabi ng mga doktor at nurse. Lumipas ang tanghali at hapon. Yun ang mga panahong nasa chapel lang ako at nagdarasal. Nang biglang may pinabili ang nurse na kailangan daw ng asawa ko. Binili ko naman at tinanong ko kung pwede bang pumasok. Ang sabi naman nila ay hindi pa daw kasi hindi pa visiting hours. Hindi ko na nga po siya nasilip ang asawa ko nung visiting hours kasi sabi ninyo may mga doktor pa. Pumayag naman sila sa pakiusap ko. Ma'am, saglit lang po kayo ha. Gusto ko lang siyang makita at alam kong gusto rin niya akong makita. Pa? Nandito na ako. Kumilos naman siya at hinarap ako. Lumapit kaagad ako sa kanya at hinalikan siya sa kanyang noo. Tinanong ko kung may masakit ba. Umiling siya. Pa, saglit lang ako dito ha. Hindi pa kasi visiting hours eh. Gusto ko lang sabihin sa'yo na miss na kita. Nakita ko na ang sobrang lungkot ng mga mata niya. Laging may tuyong luha.
Nadudurog ang puso ko sa tuwing tinitignan ko siya. Maya-maya na lang ako babalik ha. Sa labas lang ako mahal, hinalikan kong muli siya. Lumabas na ako ng ICU. Ang tagal ng oras. Parang sobrang bagal. Ate Nessie, tingnan mo, baka pwede ka na ulit pumasok. Paalala ni Rain sa akin. Gusto mo Neng, ikaw muna? Ikaw muna ang sumilip sa daddy mo? Ikaw muna, mamaya na lang ako ate pagkatapos mo. Sige Rain, maraming salamat. Sagot ko. Pwede na po bang pumasok? Tanong ko. Pumayag naman sila at lumapit ako sa higaan ni Mark. Mahal, kumusta ka? Okay ka lang ba? Hindi siya makapagsalita dahil sa tubo na nakakabit sa kanyang bibig. Tumango lang siya. Pa, pahalik ako. Tumingin siya sa akin at medyo ipinaling ang kanyang pisngi at hinalikan ko siya. Pa, gusto ko madaming kiss ha, isa pa. At ipinaling niyang muli ang kanyang pisngi. Pa, lakasan mo ha. Para mailipat ka na sa ward at makauwi na tayo. Lalaban tayo ha. Sabi ko sa kanya habang hinihimas ang kanyang ulo. Lagi kong sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Alam ko papadudot na gusto niyang magsalita. Tumingin siya sa mga mata ko at may mga pumatak na luha sa mata niya. Sobra mo kong mahal? Tumango lang siya at niyakap ko ulit siya at hinalikan ng hinalikan. Ang sabi ko lalabas na ako kasi papasok naman si Rain. Pero bago ako lumabas ay pinisil niya ng madiin ang kamay ko. Nakatanaw siya sa akin habang papalayo ako. Si Rain naman ang pumasok. Kinumusta ko naman sa kanya ang daddy niya at okay naman daw. Ate, mukhang pagod ka na. Magpahinga ka muna, matulog ka muna. Ako na muna ang magbabantay kay daddy. Nakaidlip naman ako at panatag naman ang loob ko kasi malakas ang asawa ko. 9:40 PM nang biglang tumawag sa akin ng nurse. Mrs. Mendoza, tawag po kayo. Sumunod ako at pagpasok ko ay nire-revive na ng mga oras na yon ng asawa ko. Tulala ako papadudot at gusto kong umiyak pero walang luhang pumapatak. Hindi ako makakilos. Ang sabi ko na lang ay yung pamangkin ko ang tawagin ninyo. Ilang segundo pa bago ko nilapitan ang asawa ko. Hinawakan ko siya sa paa ng madiin habang sinasabi na, Pa, bumalik ka naman, pakiusap. Lumapit pa ako sa may malapit sa ulo niya. Hinawakan ko siya habang umiiyak. Pa, bumalik ka, pakiusap, please gumising ka. Ang sabi mo lalaban tayo. Huwag mo kaming iwan. Ikaw lang ang meron ako. Ikaw lang ang lakas ko. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Kailangan ko po si Mark. Lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Hindi na kinaya pa ni Mark ang makipaglaban papadudot. Wala ko nagawa kundi ang yakapin siya at halikan. Walang kasing sakit ang hirap. 4 na araw siyang binurol sa bahay. August 25, dinala siya sa La Loma para i-cremate. Pero bago yon ay may last viewing sa loob. Inalis siya sa kabaong. Pumasok kaming dalawa ni Rain. Kuya, pwede ko ba siyang yakapin at halikan? Tumango naman yung tagapangasiwa. Hinimas ko ang ulo niya at hinalikan ko siya sa noo at sa pisngi. Pa, sinasaulin na kita sa ama. Pahinga ka na. Mahal na mahal kita, asawa ko. Pakiusap ko lang na tulungan mo kong malampasan lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman ko. Niyakap ko siya at hinalikan sa labi. Paalam mahal ko. Alam kong magkikita pa rin tayo sa huli at hindi ako magbabago, pangako. 1 buwan na ang lumipas pero parang kahapon lang ang lahat. Nakikita ko ang mukha ni Mark, nakangiti at payapa ito at ang itsura niya habang nasa kabaong. Para lang siyang natutulog. Tanggap ko na hindi ko na siya makakasama pero ang pangako namin sa isa't isa ay hindi magbabago. Lahat ng sakit ay ramdam ko pa rin. Hindi sinasadyang nakita ko yung sulat na binigay niya sa akin noong May 12, 2009. Birthday ko yon at nakalagay doon ng lyrics ng isang kanta. I love you because. I love you because you understand, dear, every single thing I try to do.
You're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. Dear Nessie, an old song for you. I love you because. Happy birthday, mahal. I will always love you. From Papa. Itong sulat na ito, makalipas ang ilang linggo at hindi ko mapigilan ng lungkot. Salamat mahal ko, hanggang sa muling pagkikita. Mahirap masadlak sa ganitong sitwasyon. Ang sabi ni Mark Papadudut noong nabubuhay pa siya, sana raw yung love story namin ay maraming matouch na kabataan kasi marami silang mapupulot na aral. Pangarap niya yon. Napangiti ako sa kanyang simpleng pangarap, sa pangarap ng asawa ko, pero malalim ang nais niyang tukuyin. Ito ay ang nobela ng buhay. Masaya, malungkot, mahirap pero punong-puno ng pagmamahal hanggang sa kabilang buhay ay baon ng asawa ko at ganun din ako dito sa lupa. Yun ang forever na pagmamahal. Ang pangarap niyang magbigay ng inspirasyon ay isa sa katuparan ko sa pamamagitan ng pagsulat sa programa mo Papa Dudut, ang Barangay Love Stories. Sana'y may mapulot po kayong aral sa mga nakaraan namin. Truly yours, Leonisa Nessie Albuena Mendoza. Mga kapuso, lahat po tayo ay nasasaktan, magkaiba man ang sakit. Yung tipong ang sarap ng pagkain sa mesa pero kahit na anong gawin mo, wala kang ganang kumain. Yung tipong parang gumuguho na ang mundo mo kasi iniwang ka na ng taong ginawa mong mundo for the longest time. Ang mahalaga lang dito, Nessie, tulad ng sinabi mo ay meron tayong maibabaong alaala sa taong nagmahal sa atin ng wagas. At mahalaga din na nakapagbigay ng inspirasyon ng inyong love story, Nessie at Mark, sa mga kabataan ngayon na huwag mawala ng pag-asa sapagkat mayroong pa ring wagas na pag-ibig. Maging tapat ka lang at huwag mahiyang iparamdam sa pinakamamahal mo ang pag-ibig na yon. Malaki man ang agwat ng inyong edad at anuman ang sabihin nila. Ang Barangay Love Stories mga kabarangay ay napapakinggan sa lahat ng Barangay FM radio station sa buong Pilipinas at dito po sa Mega Manila sa Barangay LS. Ganon din sa abroad sa GMA Pinoy TV. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ipadala ang inyong mga liham kasaysayan sa bls971@yahoo.com. And you can follow me on Twitter at Papadudut. Maaari kayong mag-post ng inyong komento sa Barangay Love Stories fanpage. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.